Naubos na ba ang pasensya mo sa walang katapusang why o bakit ng anak mo? Napaka-normal lang po na ma-stress tayo. Pero tandaan po natin, daddies at mommies, yan po ay magandang sign ng pag-develop ng utak ng anak mo. Ito po ang 5 simple steps para i-handle ang why pace nang hindi naubos ang pasensya mo at para matuto siyang mag-isip. Panoorin maganda ulit itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mommies at daddies. Sino po sa atin dito nakakaranas ng walang katapusang tanong at sagot kasamang anak mo araw-araw? Hindi po magsisimula muna yung anak mo sa isang simpleng tanong. Sasagutin mo ng simple din. Pero nagkakaroon na ng 10 o higit pa, bakit po or why na sunod-sunod. Dito po tayo madalas mapagod at naiinis agad. Kaya ito po ang tanong natin for today's content natin. Nauubos na ba ang pasensya mo sa walang katapusang why o bakit ng anak mo? Ang why pace ng anak natin ay talaga namang nakakapagod. Pero huwag mo siyang pipigilan dahil ginagawa lang niya yan para maunawaan ang mundo sa paligid niya. Kailangan natin turuan ng anak natin na mag-isip at huwag lang magtanong. Ito po guys ang 5 quick steps para i-manage natin ang tanong ng anak natin at mapapaisip talaga siya eventually. Una, huwag lahat sagutin ang tanong ng anak mo. Kapag nagtanong siya ng bakit, ibalik agad sa kanya ang tanong. Magandang tanong yan, Nak. Nasa tingin mo ang sagot? Ito ay mag-i-encourage ng critical thinking ng anak mo at makakapagpahinga ka sa kakaisip. Second natin guys, maging simple at diretso. Kapag sumagot ka, i-maintain niyo po yung kaisian ng sagot at sa antas na naiintindihan ng anak niyo. Depende sa edad niya, syempre. Ang mas detalyadong sagot, yan po ay magpapahaba lang sa sunod na tanong ng anak mo na bakit. Third natin guys, mag-set ng question time. Kapag busy ka o pagod ka, huwag mo siyang i-ignore guys. Sabihin mo, Napaka-importante ng tanong mo, Nak. Pero sa ngayon, busy si Mami o Daddy, ha? Mamaya mag-set tayo ng 5 minutes para sa dedicated na question time natin, okay? pangatlo guys, i-redirect sa resources ang anak natin. Kapag walang katapusan ng pagtatanong ng anak mo, turuan siyang maging independent sa paghahanap ng sagot. I-point mo siya sa libro o video na makakatulong sa kanya. Sabihin mo siya, Tingnan mo itong video ito, librong ito, Nak, oh. Nandito yung sagot sa tanong mo. panghuli guys, purihin ang curiosity ng anak mo. Huwag mo siyang pabayaan na maramdaman niya na istorbo siya. Purihin siya sa kanyang pagiging mausisa. Ang galing mo talaga mag-explore, Nak. Ganun kaya ginagawa ng mga scientists. Ngayon ko na-realize guys na ang solusyon para sa walang katapusang why pace ay hindi sa pagsagot sa lahat ng tanong ng anak natin, kundi ang pagtuturo sa kanya kung paano maghanap ng sagot. Kaya tandaan po natin, daddies at mommies, ang pagsagot sa bakit ng anak mo ay nasa pagpapalaki ng isang batang marunong mag-isip at may pasensya. Magandang sign po yun na pagpapalaki mo sa anak mo. Ikaw, daddy at mommy, anong pinakamahirap o pinakawalang kabuluhang tanong ng anak mo na bakit? I-share mo naman yun para makatawa tayo.